Diretso na po. Good morning, Mrs. Camara. Ayan, nagbabalik ako dito. Na-miss ko. Mrs. ka na kasi dati, Miss Universe ka, di ba? Little Miss Philippines nga. Sabi ko sa'yo, pag Little Miss Philippines, ako na yung panalo. Kumusta yung ating coverage? Kumusta yung experience mo? Ako'y masaya dun sa experience natin, Dol. Dahil nakasalamuhan natin lahat ng ating mga nagaganda. Nakailang selfie ka? Lahat. Halos lahat. Matindi to, Talagang sinunod mo si Jokas, 70%. Hindi lang yun. Nakompleto kayo mga judges. Miss You organization. Nakausap mo si Leila Lopez ng Angola. Oo, sila Diana. Portuguese speaking yun. Sila Sushmita Sen, ayan. At si Iris ngayon, Mitinar, ay uuwi ngayong araw. Pero siya ay didiretso papuntang New York. Wow, okay. Simulan yung kanyang trabaho. Magandang umaga mga kasambahay. Araw po ng Huwebes, 2 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Riao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Isang pabrika sa Export Processing Zone sa General Trias, Cavite nasunog. Hindi bababa sa 50 sugatan. Pagpapatuloy sa umiiral na unilateral ceasefire, irerekomenda ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte. Interim bilateral ceasefire talks ng pamahalaan at NDFP tuloy pa rin ngayong buwan. Itong pulis na sangkot sa robbery extortion sa 3 Korean national sa Angeles, Pampanga. Sinermonan ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Pagpapautang ng walang tubo at collateral sa mga biktima ng kalamidad, inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Unang 1,000 pisong dagdag sa pensyon ng mga retiradong miyembro ibibigay na ng SSS ngayong buwan. BFP firefighters double effort upang talunin ang nasa twice to beat advantage na PNP responders sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Una po sa ating mga balita, patuloy na nasusunog ang isang pabrika sa loob ng Export Processing Zone sa General Trias, Cavite na nagsimula pa kahapon ng hapon. May report si Randy Forastero live. Yes, Randy. Yes, yun. Patuloy na inaapulan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection at ilang volunteer firefighters ang sunog dito sa isang factory sa loob ng Export Processing Zone sa General Trias, Cavite. Pasado alas 5 pa kahapon nang sumiklab itong apoy na umakyat na sa Task Force Delta. Ayon kay Jerwin Pitang, isa sa mga empleyado ng pabrika na ating nakapanayam, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng gusali at mabilis na umakyat hanggang sa ikatlong palapag. Hindi bababa sa 50 empleyado ang sugatan sa insidente. Sa karamihan ay dinala sa Divine Grace Medical Center upang mabigyan ng atensyong medikal. Ayon kay Senior Superintendent Sergio Soriano Jr., ang hepe ng Calabar Zone BFP, hindi pa nila madetermina sa ngayon ang pinagmula ng sunog. Yan ang update mula dito sa Cavite. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Randy Forastero. Isang sunog din ang sumiklab sa warehouse sa loob ng Araneta Village sa Malabon kagabi. May report si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Yes, Rina, natupok ng apoy ang isang paupahang bahay sa Araneta Village sa Barangay Potrero dito sa Malabon City kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, warehouse ng motor parts ang naturang bahay. Ayon kay Senior Inspector Noe Bragais, hindi pa nila matukoy ang pinagmulan ng apoy. Subalit natagalan sila sa pag-apulan nito dahil malangis sa loob ng bahay. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog pero swerte namang bahagya lang na nadamay ang katabi nitong bahay. Nang maapulan na ang apoy, tumambad ang mga nalusaw na gulong at iba pang nasunog na motor parts. Tinatayang aabot ng 1 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang nasunog. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng paupahang bahay na si Alan Su at ang occupant at may-ari ng warehouse na si Samuel C. Inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung may legal na permit si Samuel C. sa paglalagay ng warehouse sa loob ng pribadong residential area. Yan ang latest, balik sa Irina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Malabon City. Sa iba pang balita, ipaubaya na ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte kung itutuloy o ipatitigil na rin ng pamahalaan ang
ang idineklara nitong tigil putukan kasunod ng pag-terminate ng Communist Party of the Philippines at New People's Army sa unilateral interim ceasefire nito. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Irerekomenda ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa kay Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin ang umiiral na ceasefire sa rebeldeng grupo. Ayon kay Secretary Duresa, kailangan pa rin ito upang makamit ang inaasam na pangmatagalang kapayapaan. We are still recommending that government continues to maintain its own unilateral ceasefire. Dahil kailangan ng bayan natin, ng communities, relative peace hindi gera Gayunman, nasa Pangulo pa rin ang pagdedesisyon kung itutuloy o ititigil na rin tulad ng ginawa ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon naman kay Government Peace Panel Chairman Silvestre Bello, mas dapat maging porsigido ngayon ang pamahalaan at rebeldeng komunista na isulong ang usaping pangkapayapaan. The tactical value is that while you are talking, more talks, less shooting. No talks, more shooting. In other words, while we are talking, the level of violence is lowered. Idineklara na ng New People's Army ang pagtatapos sa idineklara nitong unilateral ceasefire sa pamagitan ng isang video na ini-upload nito sa internet. Idinideklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa Operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan ngayong araw, Pebrero 1. Sa February 10, 11:59 PM naman, aniya, ay tuluyan ng mawawalang bisa ang unilateral ceasefire declaration ng rebeldeng grupo. Ayon kay Madlos, dahilan ng pagbawi ang kabiguan ng pamahalaang tuparin ang pangako nitong pagpapalaya sa lahat ng political prisoner at ang pagkubkub umano ng militar sa mga teritoryo ng rebeldeng grupo. Gayunman, tuloy aniya ang pagsuporta ng CPP-NPA sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at National Democratic Front. Muling maghaharap ang government at NDF Peace Panel ngayong buwan upang talakayin sana at pagtibayin ng isang kasunduang magbibigay ng pangmatagalang tigil putukan sa magkabilang panig. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tuloy pa rin ang nakatakdang pagpupulong ngayong buwan ng ceasefire committees ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa the Netherlands. Ito ay upang talakayin ang interim bilateral ceasefire sa kabila ng pag-withdraw ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa umiiral na tigil putukan. Ayon kay Government Chief Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, bagamat hindi inaasahan na tatapusin ng CPP-NPA ang ipinatutupad na unilateral ceasefire sa gitna ng nagpapatuloy na peace process, ay naniniwala pa rin ang pamahalaan sa pagnanais ng NDFP na magkaroon ng bilateral ceasefire. The mere fact that they agreed to meet again on February 22 to 25 in the Netherlands is an indication that they see the value of a bilateral ceasefire agreement. Otherwise, bakit pa sila mag-schedule ng meeting? Kung hindi namin sila pinagkakatiwalaan, hindi na kami makikiharap sa kanila. Samantala, sa buwan naman ng Abril, magpapatuloy ang ika-4 na round ng formal peace talks. Kinausap ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald De La Rosa ang mga tauhan ng binuwag na anti-illegal drugs group upang ipahayag ang kanyang tiwala sa grupo na anya'y nadamay lamang sa katiwalian ng ilang kasamahan. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi ako galit sa inyo. Huwag niyo sabihin na nilalahat ko kayo. Sabi nga, demoralized daw kayo dahil gano'n nga. I understand your feelings. Ipinaliwanag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na kailangan ng gumawa ng drastic action para tuluyang malinis ang kanilang hanay. Hindi na ba nakalimutang pasalamatan at purihin ng general ang mga tauhan ng AIDG na ani ay alam niyang maayos magtrabaho at nadamay lamang sa katiwalian ng ilang kasamahan. I want to tell you that I'm very thankful for all your accomplishments for the last 7 months. Ay, kayo naman talaga ang frontrunner ng war on drugs natin, di ba? Kayo man talaga nakatalaga dyan. Kayo.
And I'm very happy for what you have done. I am very proud of you. I am very proud of you. Lagay nyo yan sa kukutin ninyo. Alam ko naman, naintindihan nyo. Sana hindi sumama yung loob ninyo. Sapat naman ang mga salita ni Chief PNP upang maibsan ang agam-agam at lungkot na mga opisyal at tauhan ng AIDG. We are very much elated with the visit of the Chief PNP kasi somehow medyo nalungkot kami dun sa pagkako ng unit, but he expressed naman that he still have faith with our personnel. So natutuwa naman kami. Saya po kami na nandito po ang ating Chief PNP at nagpugunes niya ang effort namin. Malungkot nga kami, sabi ko sa inyo, pero dahil sa nandiyan si Chief PNP na nagtitiwala pa rin sa amin, ay kami po ay lubos na pa at naging masaya po. Tiniyak naman ni dating AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro kay PNP Chief na hindi niya pababayaan ang kanyang dating mga tauhan kahit na malipat siya bilang Deputy Director ng PNP Firearms and Explosive Office. I have the moral duty to see to it that my people are properly guided even if we are assigned on different position, and to see to it that those prosecution, court hearings, and other duties that we have to attend should be properly addressed. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue Camp Crame. Pinuri at pinasalamatan ni PNP Chief De La Rosa ang mga miyembro ng binuwag na PNP AIDG. Sinermonan naman ito ang 7 pulis na sangkot sa insidente ng robbery extortion sa 3 Korean nationals sa Angeles City, Pampanga. Narito ang ataw na balita ni Joshua Antonio. Legitimate! Bakit nyo pinira? Bakit nyo binugbog? Anong klase legitimate operation? Nahiya kayo, super-super na ginawa nyo. Pang-ilang biktima nyo yun? Ilang Koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader. Pang-ilan? Nagpulis kayo para magsindikato? Ha? Nagpulis kayo para papahiya yung uniform? Hindi na napigilan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang kanyang galit ng makaharapang 7 pulis na umano'y sangkot sa robbery extortion sa 3 Korean national. Bumisita sa Angeles City, Pampanga si General de la Rosa upang kausapin ang mga ito. Alam mo namang sira-sira na kami dahil sa ginagawa nila, di ba? Nasisira na kami ng gusto dahil sa ginagawa. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, mababa ngayon ang moral ng pambansang pulisya dahil sa kagagawa ng ilang tiwaling pulis. We are somehow demoralized by the incidents. But hindi kami kumukuha ng excuses. Pagtitiyak ng general, nasa 2% lang ang skalawag sa kanilang hanay at umaasa siyang malilinis ito bago matapos ang kanyang termino. Before I retire, I wish to cleanse the whole PNP. Samantala, hinihayag naman ni Santa Luzon Regional Police Director Chief Superintendent Aaron Aquino na 2 sa 7 pulis na sangkot sa kaso ay mistaken identity lamang. Lately, isa doon ay umamin na totoong ginawa nila. Sinabi niya rin na yung 2 doon talagang hindi kasama at meron 2 pa ay isa pa na hindi kasama sa 7 na isinama namin. Ngunit nananatili pa ring 7 ang suspect sa kaso batay sa salaysay ng isa sa mga Korean victim. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Sisimulan na ng Department of Justice bukas ang reinvestigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju. Iniutos ng Angeles City RTC Branch 58 na muling imbestigahan ang kaso dahil sa kahilingan ng Public Attorney's Office na tumatayong abogado ng pangunahing akusado na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kabilang sa mga pinadadalo ng DOJ sa pagdinig sa Biyernes, sina Superintendent Rafael Dumlao, SPO4 Roy Villegas, SPO4 Ramon Yalong, SPO3 Santa Isabel, PO2 Christopher Baldovino, Gerardo Ding Santiago, Jerry Omlang, Christopher Alan Grunberg at ang katulong ng pamilya ng biktima na si Marisa Morchico. Pinadadalo rin sa pagdinig si Senior Superintendent Glenn Dumlao at ang asawa ng biktima na si Hyung Jin Choi.
Inakusahan ng Amnesty International ang Administrasyong Duterte na guilty of crime against humanity. Batay sa report ng ahensya, sinasabing ang mga serye ng pagpapatay sa bansa ay lumalabas na sistematiko, organisado at planado ng mga otoridad. Ang ulat ay base sa ginawang pag-aaral ng ahensya sa 59 na kaso ng extrajudicial killing sa 20 lugar sa bansa. Pinabulaanan naman ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at sinabing ang laban ng pamahalaan ay sa mga drug users, drug lords at mga kriminal. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Angela Lagonzal. Hi Angela, good morning. Thank you, Rina, and good morning to you too. Here are the news from different parts of the globe. The Attorneys General of Massachusetts, Virginia, and New York launched legal challenges to Trump's immigration order. James Montuyan has the news. Massachusetts, New York, and Virginia has joined a legal battle against U.S. President Donald Trump's travel ban, which the White House deems necessary to improve national security. The challenges contend the order violated the U.S. Constitution's guarantees of religious freedom. Massachusetts contends the restrictions run afoul of the Establishment Clause of the First Amendment of the U.S. Constitution, which prohibits religious preference. The executive order is harmful, discriminatory, and unconstitutional. It discriminates on the basis of religion and national origin, denies our residents access to due process and equal protection of the law, and violates federal immigration law. The role of this office is to uphold the law and the Constitution of this state and of the United States. Virginia's Attorney General Mark Herring says Trump's immigration order was in violation of the constitutional and statutory rights on the state's residents. Today I am bringing legal action on behalf of the Commonwealth of Virginia against President Donald Trump and his administration for his unconstitutional and unlawful executive order of January 27, 2017. On January 27th, President Donald J. Trump signed a sweeping, poorly understood, and chaotically implemented executive order that immediately led to the violation of the constitutional and statutory rights of numerous residents of Virginia. Separately, San Francisco became the first U.S. city to sue to challenge a Trump directive to withhold federal money from U.S. cities that have adopted sanctuary policies toward undocumented immigrants, which local officials argue help local police by making those immigrants more willing to report crimes. The restrictions on the 7 Muslim-majority countries and new limits on refugees have won the support of many Americans, with 49% of responders to a Reuters poll conducted Monday and Tuesday saying they agreed with the order, while 41% disagreed. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. The United Nations voices its concerns about the fate of refugees who are set to resettle in the United States but have been barred following President Donald Trump's decision to suspend entry of refugees. Jovic Burmas has the details. And after perhaps 4 years of waiting patiently to be resettled, they've sold their goods, they've given away their settlement in a refugee camp where they may have been for 2 decades. They've lost their livelihood, given away their job, handed back their ration card, only to be told, at the last minute and rather cruelly, that to go back to the refugee camp. So that's what we're concerned about, is their protection, their security, their safety. I think that's certainly it's IOM's focus at the present time. According to the UN Agency for Refugees, these 850 are scheduled to leave this week for the US and are at the very last stage of the process of resettlement, which can take up to 2 years, meaning that they had gone through security screening and checks carried out by the agency but also by US authorities, and there was now a lot of uncertainty around their fate. According to the agency, an estimated 20,000 refugees could have been resettled to the United States during the 120 days covered by the suspension announced last Friday.
We are also worried about the uncertainty faced by 20,000 refugees who could have been resettled if we take into account the numbers that we've seen in the last 15 years. On average, it means that 20,000 refugees might have been resettled in the 120 days period of this suspension. The IOM, however, has refused to criticize the US president's decision to suspend entry of refugees, saying that every country in the world has the right to determine who would come across its borders, and that up to now, the United States had contributed for the greatest part to the refugee resettlement program, and called on other countries to welcome refugees. Indeed, it's probably high time that other countries stepped forward and showed just a modicum of the same degree of openness that the US has shown. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, Europe. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angela, for that global news. At muna tayo sa Radyo La Verdad 350 sa huntahan with Attorney GN Beth Santiago. Hey June! Morning! Anong nangyari kay Tito Jocas? Abay, alam mo naman, bone tired. Oh. Under the weather. Akala ko ayaw niyo magpadami. Under the bed sheet. Alam mo naman yung pagkagantong Webes na gantong may sakit. At siyempre papahinga rin. Alam mo, pagka medyo ikaw ay nagkakaedad ng konti, kinakailangan magpapahinga ka rin. Siyempre naman. June. Talagang mahirap pag umabsent, ano? Siyempre. Talaga. Para si Beth lang din yun. Alam mo, nagmo-monitor ako sa umpisa ng programa kasi alam ko naman. Para pag sila naman ang wala, alam ko kung paano ako gaganti. Beth, parang hina-high blood yata si Porky kanina. Hindi ko maintindihan. Parang hina-high blood si Porky. Tungkol sa NPA. Ganun talaga. Kanya-kanyang kanya-kanyang. Ikaw ba naman, Bex? Yung paano low blood pa si Porky? No, parang kasi nga parang may narinig ko kumukulong mantika eh. Mataas ang high blood ni Porky kanina. Pabira. Ang kanyang normal, yung abnormal. Ayan, mga kasambahay, maraming salamat kayo, June at Rina. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Itinalagang hepe ng Counterintelligence Task Force, sisikaping linisin ang hanay ng PNP sa mga tiwaling pulis sa loob ng 1 taon. Pagpapautang ng walang tubo at collateral sa mga biktima ng kalamidad, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Unang 1,000 pisong dagdag sa pensyon ng mga retiradong miyembro, ibibigay na ng SSS ngayong buwan. At social media, isa sa mga dahilan ng pagiging marahas ng mga kabataan ayon sa mga eksperto. Sa detalye po ng mga balita, ipinangako ng hepe ng bagong natag na Counterintelligence Task Force na gagawin ang lahat upang malinis ang hanay ng Philippine National Police. Ayon kay CITF Chief Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, pipilitin niyang maalis ang mga tiwaling pulis bago magretiro si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa January 21, 2018. Si Malayo ang dating Zamboanga City Police Director noong 2013 Zamboanga Siege. Nakilala ang kanyang pangalan matapos makumbinsi ang MNLF rebels na bumihag sa kanya na sumuko sa mga otoridad. Narito ang pahayag ni Police Senior Superintendent Chiquito Malayo. Using intelligence process, it's very challenging. Nais ng Department of National Defense na makakuha muna ng kopya ng official order mula sa Pangulo bago bigyan ng go signal ang mga sundalo na manghuli ng mga tiwaling pulis at drug personalities. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them.
Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines na suportahan at tulungan ang Philippine Drug Enforcement Agency sa laban kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga tiwaling pulis at drug personalities. Ngunit ayon sa Department of National Defense, kailangan pa nila ng official order mula sa tanggapan ng Executive Secretary na siyang magiging batayan ng mga sundalo sa kanilang bagong assignment. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, mahalaga na maidetalye ang mga tungkulin at limitasyon ng militar sa operasyon sa iligal na droga. The Department of National Defense has requested the Office of the Executive Secretary to issue an official order regarding this presidential directive to serve as a legal basis for our troops to follow. By the same token, the President's verbal directive to arrest quote-unquote scalawag cops should also be covered by a formal order. Kailangan din anyang malaman kung ano-anong unit sa AFP ang kikilos ukol sa drug operation, lalo't hindi sanay ang mga sundalo sa pag-aresto ng mga kriminal. Walang mandate ng AFP na to effect arrests. Kung maaalala niyo, even the field, di ba? Pagka merong tayong nahuli sa operations, ang nag-i-implement ng arrest warrant ay palaging police. Sa ngayon ay maaari naman anyang magkaroon muna ng Memorandum of Agreement ang AFP at PIDEA upang makapagbigay na sila ng assistance sa mga anti-drug operations nito. Tutol naman si Senador Panfilo Lacson na dating PNP chief na gamitin ng mga sundalo sa laban kontra droga. Ako, I will stand up against it, dahil magkakagulo tayo pagka ang mag-check na ng police yung military, we might end up having armed people, legitimate armed forces na naglalaban-laban. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Matapos ang pansamantalang pagbabatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs ng pamahalaan, ipinanawagan naman ni United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard na maimbestigahan ang mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Positibo ang naging pagtanggap ni United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard sa pagpapahinto ng pamahalaan sa war on drugs nito. Sa kanyang tweet, sinabi ni Callamard na dapat ding imbestigahan ng pamahalaan ang umano'y unlawful deaths at papanagutin sa batas ang mga lumabag at pagbayarin sa kanilang mga gawang mali. Kinilala naman ng Malacanang ang naging pahayag ng UN Special Rapporteur. Ngunit sa isang statement, muli namang nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na magpapatuloy pa rin ang war on drugs ng pamahalaan hanggang sa huling araw ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng nauna nitong ipinahayag. Wala na yung March. Hindi ko man nakalain. Mayor kasi ako noon. When I was making humbug, said stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all information available. And to my horror, and the Filipinos saw it and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos surrendering every day. At ayaw nilang maniwala na yung bangag na hindi na nag-surrender, yun talaga yung lumalaban. Nanindigan din itong hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang extrajudicial killings na ipinapalagay ng mga ulat na bahagi ng police operations. Muli rin itong binanggit na may direktiba na ang Pangulo na imbestigahan ang mga ulat ng EJ case at nagbigay ng katiyakan ang pamahalaang isa sa publiko ang resulta ng investigasyon sa tamang panahon. Si Callamard ang isa sa mga tumutuligsa sa war on drugs ng pamahalaan na unang inimbitahan ni Pangulong Duterte na magtungo sa Pilipinas upang mag-imbestiga. Ngunit hindi pa natutuloy dahil sa pagtanggi ng magkabilang panig na sumunod sa kondisyon ng bawat isa. No, I want it discussed on public. So she can state her case. Ganon, ginawa mo, then I can refute her. Kasi tatanungin ko lang sa, where did you get that garbage? Anong extrajudicial killing? Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Usad na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng maraming grupo sa pagbuhay ng death penalty. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nagprotesta sa harapan ng gusali ng mababang kapulungan ng Kongreso ang iba't ibang grupo upang ipakita ang kanilang pagtutol sa pagpapasa ng mga kontrobersyal na panukalang batas tulad ng reforma sa pagbubuwis at ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Ayon sa ilang mambabatas na tutol sa Death Penalty Reimposition Bill, patuloy nilang haharangin ang pagtalakay nito sa plenaryo kung hindi muna mariresolba ang ilang usapin gaya ng umano'y pagkakasangkot sa droga ng 3 kongresista. Kung wala, sabihin nyo wala. But clear the name of Congress before we even tackle one of the most critical issues that is being brought before the 17th Congress. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, wala itong kaugnayan sa debate sa plenaryo kaugnay ng death penalty. Iginiit din niyang hindi na siya papayag na maantala pa ang deliberasyon sa panukala. Walang relasyon yung narco list dun sa death penalty. Ngunit kung marami anya ang tututol sa panukala, hindi ipipilit ni Pangulong Rodrigo Duterte na maipasa ito sa Kongreso bagaman isa ito sa priority bills ng administrasyon. Wala na siyang magagawa. Reklamo kayo ng reklamo ng EJK. Tapos ito, dadaan sa proseso at lahat. Ayaw nyo pa din. Hindi ko na maintindihan din yung... Samantala, pinabulaanan ng House Speaker na nagkaroon na ng compromise agreement na itaas sa 12 taon mula sa proposed na 9 na taon ang age of criminal responsibility. Anya, hindi pa rin nagbabago ang kanilang posisyon na 9 na taong gulang pataas ang dapat na age of criminal liability. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inireklamo ng criminal negligence sa Department of Justice ang 13 executives ng Unilever Philippines at mga organizer ng summer concert sa Pasay City noong nakaraang taon dahil sa pagkamatay ng 5 concert goers. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Kasong paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Criminal Negligence ang kinakaharap ngayon ng mga opisyal ng Unilever dahil sa kinauwiang trahedya ng Close Up Forever Summer Concert sa Pasay City noong Mayo ng nakaraang taon. Matatanda ang 5 sa mga dumalo sa concert ang nasawi matapos makainom ng inuming hinaluan ng party drug. Batay sa otopsiya ng NBI, nagpositibo sa illegal na droga ang 10 ng mga biktima. Naghain ng formal na reklamo ang NBI kasama ang abogado ng pamilya ng mga biktima laban sa 13 opisyal ng Unilever at mga organizer ng Close Up Rave Concert. Kabilang sa mga inareklamo ang NOI Chairman at CEO na si Rohit Jawa, Marketing Director ng Close Up na si Alberto Trinidad at Close Up Assistant Brand Manager na si Bea Lagdameo. Dawit din sa reklamo ang may-ari ng production company at ng security agency na kinontrata para sa naturang concert. Since Unilever is the organizer, they should more or less know the capability, the credibility, the professionalism, meaning we contracted you, so you must have done a good job. Dapat umanong tiniyak ng kumpanya na may kakayahan ang kinontratang security agency upang bantayan at mapigilan ang pagpuslit ng illegal na droga sa naturang concert. Napatunayan din na walang na-deploy na K9 units na may kakayahang makadetect ng illegal na droga bukod sa walang ginawang coordination sa PDEA ang mga organizer. Tumagal ng mahigit 8 buwan ang investigasyon ng NBI bago nasampahan ng reklamo ang mga opisyal ng Unilever. The family is is happy that although justice is slow, at least this case would be moving forward already. Ayon naman sa tagapagsalita ng Close Up, ikanalulungkot nila ang nangyari at patuloy silang makikipagtulungan sa gagawing pagdinig ng DOJ. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ang exposure at impluensya ng social media at mga programa sa telebisyon ang posible umanong dahilan ng pagiging marahas ng mga kabataan ngayon ayon sa ilang eksperto. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson.
Madalas ng laman ng social media ang mga eksena ng nag-aaway ng mga estudyante sa loob at paligid ng eskwelahan. Ayon kay Dr. Camille Garcia na isang psychologist, nagiging form of entertainment na ito kung kaya't madalas itong nagva-viral. Dagdag ni Garcia, ang social media at mga napapanood sa telebisyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga kabataan ngayon. Kasi parang wala na tayong control eh. So noon, pag sinabi mong ganito na may ginawa yung adult, may magsasabi na mali yan. Ngayon, post lang ng post, tinitingnan mo ngayon, wala man nagsasabi na huwag niyong tularan itong naka-viral video na to. Katulad na lang ng kaso ni Van na muntik nang masaksak ng kanyang kaklase sa loob mismo ng kanilang eskwelahan matapos niyang madiskubre ang mga inipong mahahalay nitong larawan. Ayon sa ina ni Van, bagamat sa kamay lamang ito nasugatan, itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo sa kaklase ng anak. Tutuloy ko po yung demanda kasi nakakatakot po eh. Baka may mangyari sa ibang mga bata, mahirap na po para maging alerto naman po yung eskwelahan din po. Ayon sa report na inilabas ng Digital in 2017 Global Overview, nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng pinakamatagal sa paggamit ng internet sa buong mundo na umaabot ng 9 na oras kada araw. Ayon kay Dr. Garcia, kung hindi magagabayan ng wasto ang mga kabataan sa paggamit ng internet, ay maaaring lumala ang sitwasyon kapag tumanda na ang mga ito. Sometimes we use social media as our parang next parent. Since napapatahimik yung isang bata, parang okay na lang kasi tahimik, nasa loob naman ng bahay. Pero you no longer knew your son or your daughter pagdating sa ganyan kasi yung thinking nila, it's entirely different. Ang payo ng mga eksperto sa mga magulang, limitahan ang kanilang mga anak sa paggamit ng internet at pagsikapan na ma-involve ang mga ito sa mga outdoor activities. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maaari na magsumite ng loan application ang mga naging biktima ng kalamidad upang makautang sa Department of Agriculture. Ito ay matapos na maaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapautang ng walang tubo at collateral sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad. Kaayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, ang pagpapautang ay sa ilalim ng Survival and Recovery or Sure Loan Program ng Department of Agriculture na popondohan ng 1 bilyong piso. Hanggang 35,000 piso ang maaaring utangin ng isang magsasaka o mangingisdang apektado ng kalamidad upang ipambili ng mga pananim o di kaya ay pampalit sa mga kagamitang nasira ng kalamidad. 10,000 piso naman ang maaaring hiramin para sa food supply ng calamity victim. Nabigyan daan ng programa kasunod ng mga nangyaring pagbaha sa Davao Region, Agusan del Sur at Bukidnon. Handa nang ibigay ng Social Security System ang unang 1,000 piso na karagdagan sa pensyon ng mga retiradong miyembro ngayong buwan. Narito ang hato na balita ni Grace Cassin. Matatanggap na ngayong buwan ang mahigit 2 milyong retiradong miyembro ng SSS ang dagdag 1,000 pensyon. Dahil hindi na ibigay ang unang 1,000 piso noong Enero, karagdagang 2,000 piso ang papasok sa ATM account ng retired pensioners. Sa ngayon ay hinihintay na lang ng ahensya ang pirmadong executive o memorandum order ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ito tuluyang ipamahagi. Yung pong pera nakahanda na nakaabang na yon, and anytime na ma-receive na namin yung instructions from the Office of the President, go na po tayo. Kaya naman masayang-masaya si Lolo Roberto at ngayon pa lang ay nakalista na kung saan niya gagamitin ang matatanggap na pera. Sa bahay, yung mga pag-ano ng kuryente, tubig, ganun po. Saka maintenance ng gamot. Umaasa naman ang SSS na maibibigay nila ang second tranche ng pensyon na nagkakahalaga rin ng 1,000 piso sa taong 2022. That additional contribution will be used naman to lengthen the actuarial life. Kaya at the end of the day po, 2040 ang lifespan ng pension ng SSS Pension Fund. Kasabay nito ay muli namang nagpaalala ang SSS sa mga employer na siguraduhing regular na nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado upang makaiwas sa penalties at reklamo. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Magsasagawa ng kilos protesta bukas ang mga guro ng National Capital Region bilang pagtutol sa isang joint circular kaugnay ng paggamit ng Special Education Fund para sa mga guro. Isinusulong din ng mga ito ang pagpasa sa panukalang dagdag sahod para sa kanila at iba pang kawani ng pamahalaan. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Muling nananawagan sa pamahalaan ng mga guro sa bansa na bigyan sila ng dagdag sweldo kasama ang iba pang kawani ng pamahalaan. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ilang taon at presidente na ang nagdaan ngunit hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan maibibigay ito. Kaugnay din po sa pagtaas ng sweldo, meron po tayong bill, yung House Bill number 56 para gawing 25,000 sa minimum ang sweldo ng ating mga guro at 16,000 ang sweldo ng ating mga kawani. Yes, we already had a series of consultation. Actually, there was one consultation with Secretary Briones. Hindi siya masyado doon sa salary increase kasi ang sinabi po niya ay masyado nang malayo ang sweldo ng public school sa private school. Ayon naman sa Department of Education, wala sa kanilang kamay ang pagbibigay ng salary increase. Kailangan mabago po yung batas. So, wala po sa DepEd ito pong bagay na ito. Ang ating Sec. Liling Briones ay nagbibigay po ng pahayag na kung may batas po na maipapasa po na naglalayong itaas ang sweldo ng mga guro at ng lahat ng iba pang mga kawani ng gobyerno kasi nga salary standardization law na po ang applicable po sa atin. Samantala, mariing tinututulan ng mga public school teacher ang Joint Circular No. 1, Series of 2017 ng Department of Budget and Management, Department of Education at Department of Interior and Local Government, ang panukalang pagpataw ng karagdagang buwis ng Department of Finance. Nakapaloob din dito ang pagtanggal sa local allowances mula sa local government units para sa mga DepEd hired teachers. Bagkus lalabas ito bilang expenses chargeable sa Special Education Fund ng mga guro o mapupunta sa ibang bagay. Itong kinukuhang inaalis na payment of teachers allowances ay isa, no? Isa dito na pagtutuunan yung hiring, no, ng LGU teachers, security guard, watchman. Isang kilos protesta rin ang isasagawa ng mga guro sa Biyernes, February 3 upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinalagang maging tagapanguna sa EDSA People Power Commission si Executive Secretary Salvador Medialdea. Ang EDSA People Power Commission ang ahensyang namamahala sa pagpaplano, pag-aayos at pagpapatupad ng taunang komemorasyon sa 1986 EDSA Revolution. Bahagi rin ng tungkulin nito na magsagawa ng mga aktibidad na magpapalawak ng kamalayan ng publiko kaugnay ng People Power Revolution. Samantala, pag-uusapan pa kung sino ang magiging counterpart ni Medialdea sa pribadong sektor. Ayon sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang tema para sa selebrasyon ng EDSA People Power Revolution sa ika-25 ng Pebrero ay A Day of Reflection Celebrating People Power. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. The European Union's foreign policy chief, Italy's Federica Mogherini, says Europe disagrees with US President Donald Trump's new travel bans. Trump last Friday put a 4-month hold on allowing refugees into the United States and temporarily banned travelers from 7 Muslim-majority nations. Mogherini says the EU would continue to work closely with countries across the Muslim world and to help refugees from the region. Here is a statement from European Union Foreign Policy Chief Federica Mogherini. The European Union will not turn back anyone who has the right to international protection. This is where we stand. This is where we'll continue to stand. It would not. Trump's ban covers citizens of Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. He says the ban will help keep Americans safe, and he has cited recent attacks by Islamist militants in several European countries. Meanwhile,
Meanwhile, Indian Finance Minister Arun Jaitley says 2017 budget aims to speed up economic growth, combat black money and benefit honest taxpayers. Jaitley has announced increases in spending on rural areas, infrastructure and fighting poverty. The finance minister has also halved the basic personal income tax rate and cut taxes on small firms that account for 96% of India's businesses. The budget soft comes days before India's hold 5 regional elections that will go some way in determining whether Prime Minister Narendra Modi can win a second term in 2019 after recent crackdown on black money. In other news, heavy flooding and overflowing rivers continued to affect Peruvians with new rains that fell in the outskirts of Lima. The rain triggered floods which destroyed a bridge and blocked the central highway, the main route connecting the capital with the center of the country. The intense rainfall also caused Huaycoloro River to overflow and burst its banks. Aided by brooms, sacks of soil and sand and other materials, residents of affected areas began to form barricades to prevent mud from entering their homes. Rains are expected to continue, bringing more overflowing rivers and mudslides. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. May sinasabi ka eh. Ano kasi ni Angel, may pinakita siyang question and answer portion ng isang beauty contest. Ano yung tanong? Ang katanungan, kung anong mas gusto mo, maging maganda o maging matalino. Anong sagot mo? Ikaw yung may sagot eh. Oo, sasagot mo, simple lang, maging maganda. Bakit? Kasi yung pagiging smart, pwede mong ma-develop yan. Sumama ka sa mga smart na tao, magiging smart ka. Eh kung smart ang pinili mo, hindi ka maganda, mas gagastos ka ng malaki. Punta ka doksara. Para magpaganda. Yes. So you surround yourself with smart people. So you become smart na rin. Yes, may possibility, di ba? Pwede. Matalino ka. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagpapatuloy ng umiiral na unilateral ceasefire, inirekomenda ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte. Interim bilateral ceasefire talks ng pamahalaan at NDFP tuloy pa rin ngayong buwan. Lalaking biktima ng pambubugbog sa Balagtas, Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Clark to Davao route ng flag carrier Philippine Airlines binuksan na sa publiko. At BFP firefighters pursigidong maipanalo ang do-or-die game kontra 3-time runner-up PNP responders sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. At yan po, ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes at 2 ng Pebrero 2017. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng pambubugbog sa Bulacan kagabi. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Nakahandusay pa sa kalsada ang biktima na si Joshua Samaniego, 43 anyos ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay World First, Balagtas, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa kaibigan ng biktima na humingi ng tulong sa grupo, pinagtulungan silang bugbugin ng 4 na kalalakihan. Ngunit nakatakas siya sa mga ito at humingi ng saklolo sa UNTV News and Rescue. Yung nga lang, yung paglabas namin, hindi ko nakakalain magkaganon. Paglabas namin, yun na. Basta may umano lang sa amin eh. Sinuntok ako, di takbo ako. Simabit na ako. Hindi ko akalain yung kasama ko. Yung palang mapupuruan. Nagtamo ang biktima ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng head injury na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay isinugod na sa Bulacan Medical Center ang wala pa ring malay na si Joshua. UNTV, punta ako doon. Di humingi ako tulong sa inyo. Tinulungan niyo po ako, okay na. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan sa mga suspect na agad tumakas matapos ang pambubugbog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.
rin ang pagsasagawa ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa kabila ng desisyon ng CPP-NPA na tapusin ang unilateral ceasefire. Umaasa ang Government Peace Panel na magiging maganda pa rin ang resulta ng nakatakdang pagpupulong ngayong buwan ng GPH at NDFP ceasefire committees kaugnay sa interim bilateral ceasefire. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Tuloy pa rin ang unilateral ceasefire ng pamahalaan sa kabila ng pag-withdraw ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa umiiral na tigil putukan. Ito ang irerekomenda ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, pag-withdraw nila, I think our move is to continue the ceasefire declared, unilateral ceasefire declared by the President. Nagdesisyon ng NPA na tapusin ang unilateral ceasefire simula sa February 10 dahil sa hindi pagpapalaya ng pamahalaan sa mga political prisoners. On the part of government, we are ready for anything that will require us also to act accordingly. Unfortunately, may decision sila to cancel, but that is their own call. We respect that. Sa kabila nito, nilinaw naman ng CPP-NPA na patuloy pa rin ang suporta nila sa ongoing peace talks ng National Democratic Front of the Philippines at pamahalaan. Ayon kay Government Chief Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, bagamat hindi inaasahan na tatapusin ng CPP-NPA ang ipinatutupad na unilateral ceasefire sa gitna ng nagpapatuloy na peace process, ay naniniwala pa rin ang pamahalaan sa pagnanais ng NDFP na magkakaroon ng bilateral ceasefire. The mere fact that they agreed to meet again on February 22 to 25 in the Netherlands is an indication that they see the value of a bilateral ceasefire agreement. Otherwise, bakit pa sila mag-i-schedule ng meeting? Kung hindi namin sila pinagkakatiwalaan, hindi na kami makikiharap sa kanila. Kung may ceasefire, yung hindi lang nami-minimize yung violence, but na-avoid natin yung mga problema that might affect the conduct of the peace talks. Tiniyak naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na bagamat pinaiiral pa rin ng pamahalaan ang unilateral ceasefire, hindi mangingimi ang militar na ipagtanggol ang publiko laban sa mga miyembro ng NPA na manggugulo sa katahimikan at kapayapaan sa mga komunidad. Pero wag naman silang magpakita ng mga baril yan, kalat-kalat na baril, tapos nang nananakot ng mga tao, doing something that are illegal, then they become lawless elements. Kaya we will run after them. Samantala, nakatakdang magpulong ngayong buwan sa The Netherlands ang ceasefire committees ng pamahalaan at NDFP upang talakayin ang interim bilateral ceasefire. Habang sa buwan naman ng Abril, magpapatuloy ang ika-4 na round ng formal peace talks. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak naman ni National Democratic Front of the Philippines o NDFP Chief Peace Negotiator Fidel Agcawili na ang pagwawakas ng CPP-NPA sa unilateral ceasefire ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng peace negotiation. Sa ipinadalang liham ng NDFP kay GPH Peace Panel Chairman Secretary Silvestre Bello III, sinabi ni Agcawili na maaari pa ring magpatuloy ang usapang pangkapayapaan kahit wala na ang tigil putukan na unang idineklara ng communist rebels noong August 2016. Ipinaalala nito na naranasan nila ang talking while fighting, partikular na noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Katunayan ay nagtagumpay pa sila na makagawa ng 12 kasunduan at isa lamang dito ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL na una ng substantive agenda sa peace talks. Hindi na kailangang bumiyahe pa patungong Metro Manila na mga kababayan natin sa North at Central Luzon na papunta sa Davao. Ito ay dahil maaari na silang sumakay ng eroplano sa Clark International Airport sa Pampanga. Ang Clark-Davao-Clark flight ay ang ikatlong domestic flight ng flag carrier Philippine Airlines sa naturang paliparan. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Bukas na sa publiko ang Clark to Davao route ng isang airline company. Kahapon lumapag sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City ang Airbus A321 ng Philippine Airlines, ang unang eroplano ng flag carrier ng Pilipinas na bumiyahe sa naturang rota. Isang water salute ang isinagawa sa paliparan bilang pagsalubong sa eroplano.
Ang pagbubukas ng bagong rota ay upang ma-decongest ang Ninoy Aquino International Airport na araw-araw ay dinadagsa ng maraming pasahero at madalas na nakakaranas ng air traffic congestion. Naniniwala naman ng isang opisyal ng Davao City na malaki ang maitutulong ng Clark to Davao flights sa ekonomiya at turismo ng syudad. Ang mga direct flights can open many opportunities in one area. Business, tourism, work. No? So everything will follow through. This will bring a big impact as far as economic is concerned because more and more people from the central zone, not only from Clark, but people from Angeles, from Subic, from Nueva Ecija, Pangasinan, Baguio, San Fernando, and even people from Vigan will be able to come to Davao faster, saka lesser expense, and at the same time, the connectivity is now quicker. So more and more people will visit, more and more people will enjoy your place. Simula February 1 hanggang March 25, 3 beses sa isang linggo ang biyahe ng naturang airline company sa Clark to Davao route. Pasado alas 10 ng umaga, aalis ng Clark ang eroplano. Habang simula March 26, magiging 4 na beses sa isang linggo ang biyahe nito. Umaasa ang PAL na tatangkilikin ng mga Dabawenyo ang bagong bukas na rota. Nitong Lunes, una nang binuksan ang Clark to Cebu flight ng PAL, habang sa Marso naman sisimula ng Clark to Coron at Clark to Puerto Princesa, Palawan flights ng flag carrier ng Pilipinas. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Alamin naman natin ang ibang balita from the province. Mula sa Davao City, atin sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang Promdi. Ay buntag, Victor. Maing buntag June, maing buntag kang Kuya Daniel, aniya ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Prioridad karon sa mga nagdumala sa Bulacan Provincial Jail ang magbutang og mga CCTV cameras aron mas mabantayan ang lihok og seguridad sa mga piniriso. Aniya ang report ni Nestor Torres. Puspusan na ang ginagawang pag-install ng mga closed-circuit television o CCTV cameras sa Bulacan Provincial Jail sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Provincial Jail Warden Fernando Villanueva, nasa 11 unit ng CCTV camera ang inilagay na sa ilang sulok ng kulungan, bukod pa sa hallway, mga gate at parking area. Plano rin nilang magkabit ng 5 pang CCTV camera sa loob mismo ng bilangguan upang mamonitor ang mga aktibidad ng mga preso. Yung nailagay namin, yung sa perimeter pa lang at saka yung papasok. Lahat ng gate na papasok at palabas, yung ingress at egress, may CCTV lahat dyan. Pero within this month siguro, may install na rin namin yung mga CCTV sa loob mismo ng mga selda. Naniniwala ang pamunuan ng Bulacan Provincial Jail na sa pamamagitan ng mga ikinakabit na CCTV ay mas mababantayan pa ang seguridad ng kulungan at madidisiplina ang 3,500 inmates dito. Mababantayan rin ang mga taong pumapasok at lumalabas sa jail premises. Dapat higpitan kasi bawal talaga yan eh. Kontrabando, bawal yan. Lalo na pag illegal drugs yun, talagang pinagbabawal natin. Yan ang talagang napaka-importante na walang makapasok na kahit na anong klaseng droga sa loob ng provincial jail. So yun ang talagang binabantayan natin mabuti para sa ganon wala kahit na isang droga na makapasok dito sa provincial jail. Umaasa naman ang Bulacan Provincial Jail Management na mananatiling drug-free ang kulungan. Masasabi ko na talagang drug-free ang Bulacan. Hindi lang ang mga jail guard ng province of Bulacan ang nagse-search palagi dito sa provincial jail, kung hindi kasama rin namin yung mga PNP na sila mismo ay nagse-search din dito. Hindi lang isang beses, maraming beses na nag-search ang PNP rito at wala silang nakukuha kahit na anong klaseng drugs dito sa loob. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Giwagtang sa National Housing Authority ang kabalaka sa mga benepisyaryo mahitungod sa kalidad sa mga balay nga gitukod sa Eastern Visayas alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Si Jeneline Gakit sa balita. Siguro ang National Housing Authority
nga kaupod hatututukan ng era ahensya ang kalidad han mga ititindog nga housing units sa Eastern Visayas. Kadam-anan mga ini inaada probinsya iton Leyte nga durugod hin kapiktado hadtuhan storm surge han maglasurbuan bagyo Yolanda. Damuan mga balay nga nagkaguguba ha Tacloban City, Biliran, Western Samar, Eastern Samar nga na Southern Leyte. Utro liwat nga nagdig-on ang National Housing Authority nga tanan nga specifications para mga housing unit inasunodhan ira mga developer asa nga waray substandard hini. The engineering aspect of substandards, if you don't comply the details and specifications, but all of this have met, but there are defects. Sabi ko sa mga developers ko, if you are not able to do that, we will suspend the contract, we will terminate the contract, we will file liquidated damages against you. So, dugang pan NHA, igindiri gihapon niran subcontractor asa nga waray angay kabarakan mga makarawat hinpabalay. Do not allow another level of subcontracting kasi poor na ang quality nun. Kung si subcontractor, mag-subcontractor, if we find violations to that, talagang ika-cancel naming permits nila. Samtang, ginyakan gihapon ha National Housing Authority nga manining kamo tira nga masunod ang deadline nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Manunumduman nga gintagan ni rahan Presidente hintubtob Marso para mahumanan pabalay ngan makabalhin na ang mga benepisyaryo hini. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Nangamuyo sa gobyerno ang mga lumulupyo sa 4 ka barangay sa Masbate nga ayuhon ang ilang dalan tungod kay libaong na o kanunay lang nga lapok. Ani ang report ni Jerry Galicia. Damo na residente ang nag-aagrangay sa pagkasira san mga kamino sa 4 na barangay sa mga mabukid na parte San Uson, Masbate. Peligroso sa mga nagabiyahe hali sa barangay Simawa, Sentro, San Jose at Madao, ang malapok kag mabato na agihan, lalo na kay mga hatag-as na bangin sa nina mga lugar. Kaya napapilitan kaming magbaba ng aming mga produkto sa magitan ng habal-habal. Apektado ang kabuhayan sa mga parauma kay dili maibiyahe ang inda mga produkto. Lisod mga agihan. Majuda ko mikingkam dahil na ginasag ka sin sakyan. Kay kuhaon man, pick upon man sa mga dre. Unya gihabal-habal, dakong mawara sa amon kay lisod maibiyahe ang mga residente na kinahanglan darahon sa ospital. Dito, dadalhin sila sa ospital. Hindi yan naabot ang ospital, nanganak na niyang yan na sa daan. Kung minsan pang mamatay ang bata. Hangyosan mga residente na kung tani may paayo an inda kamino, agud dili malisudan sa pagbiyahe. Sana po yung mapalakas yung pagpapagawa ng mga farm to market road kagaya dito sa amin dahil isa itong paraan para lumakas o lumaki ang kita ng tao at mabawasan yung peligro. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde, Masbate. Paningkamutan sa Department of Agriculture nga mapalambo pa ang mushroom industry sa Negros Occidental tungod kay midaghan pa ang nangita niini. Sila Lane Moreno sa detalye. Pagkatutukan sa Department of Agriculture ang pagpakusog sa produksyon sang uhong sa probinsya sang Negros Occidental. Sang nagligad nga tuig naglabot sa 7 kag tunga ka tonelada ang produksyon sang uhong sa probinsya. Apang ginakulang man sa gihapon ang supply sini tungod madamo nga mga restaurants kag fast foods ang nagagamit sang dilata nga uhong. Ang market is local. I foresee that in the near future they might be exporting mushroom products to other provinces and even to abroad. Suno kay Provincial Agriculturist Alex Lesiones, ang uhong ang isa sa mga in-demand nga commodities sa idalom sang Organic Agriculture Program apang majutay lamang ang mga local growers sa probinsya.
Yara sa 12 lang ang mga aktibo nga commercial grower members kag iban pa nga individual nga nagasupply sang uhong. Gani padayon nga nagalunsar sang seminar kag trainings ang Departamento sa Agrikultura agud maingganyo ang iban pa nga local growers sa pagpananom sang uhong kag pag-atipan. Hindi madali ang pagpananom sang uhong bangod sensitibo sa mga bakterya ang uhong gani nagakinahanglan sang maid-id nga pagbantay. Na green, orange, or black, that means contaminated ang imong mushroom. So it could be bacteria or another form of fungi na nag-atake. Ang uhong madamo sang protein, B-complex, vitamin C, iron, magnesium kag manganese. Mabakal ini sa farm gate price nga 250 kada kilo. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalaing-laing bahin sa nasod gikan diha sa Davao City, baligya sa kauluhan June. Daghang salamat, Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Rina Villamor Camara. Rina. Thank you, Angela. And for our news abroad. U.S. President Donald Trump marked the beginning of African American History Month by paying tribute to the sacrifices made by African American leaders. In a meeting, community leaders and activists introduced themselves to the president and raised different issues affecting African Americans across the United States. Trump also addressed the bust of Martin Luther King Jr. in the Oval Office, which became controversial after a news story erroneously stated at the start of Trump's administration that it had been removed from the Oval Office. Trump spoke of the newly opened African American History Museum in Washington and said that influential figures like Frederick Douglass, Harriet Tubman, and Rosa Parks made history of what it is today. A Tunisian asylum seeker arrested in Germany on Wednesday on suspicion of planning an attack is also wanted by Tunisia for his suspected involvement in the deadly militant assault against the Bardo Museum in Tunis. The 36-year-old, who has not yet been named, is suspected of recruiting for Islamic State in Germany since 2015 and building up a network of supporters with the aim of carrying out a terrorist attack. The man had lived in Germany between 2003 and 2013. He then re-entered the country as an asylum seeker in August 2015. 5 months after militant gunmen stormed the Bardo Museum in Tunis and killed 21 forest tourists. In other news, Israel has announced plans for 3,000 more settlement homes in the occupied West Bank. This is the third such declaration in 11 days since U.S. President Donald Trump took office. Trump has signaled he could be more accommodating towards such projects than his predecessor Barack Obama. Israeli Defense Ministry says the decision is meant to fulfill demand for housing and return to life as usual. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are due to meet in Washington on Feb 15, and settlement building is expected to be discussed. And those are the latest news from around the world at this hour. Later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Angel. Thank you, Rina. Balitang sports naman tayo mula kay Rina Villamor Camara. Rina. Yes. Ako, meron na naman tong trivia. Oo, meron na naman tayong trivia. Kasi di ba, alam mo ba kung sino yung top 2 teams natin ngayon sa UNTV Cup? Di ba tinatanong yan, ha? Hindi pa. May sagot na. Ready na siya, syempre. Kesa naman biglain mo siya, di ba? Oo, kung napapanood nyo, kung nasusubaybayan nyo. Di ba, andyan ng... BOC. BOC, tama ka dyan. Siya kayo Judiciary, oo. Tapos may trivia tayo ngayon patungkol dito sa BOC kung kailan nga ito na-establish, no? Noong Feb 5, 1902 nga ito na-establish. At sa Tagalog pala ng Bureau of Customs, ang tawag nga dito ay kawanihan ng adwana. Adwana, oo. Tapos, di ba galing yan sa mga Amerikano na in-adopt lang natin yung Bureau of Customs nila. Kaya napunta dito sa Pilipinas. Kaya naman yung first commissioner dyan ay isang Amerikano na si Morgan Annister. Siya naman galing sa itang adwana. Teka lang. Hindi ko ang lalim eh. Adwana. Adwana. Kapampangan daw yung adwa.
Spanish. 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 So, Spanish, Portuguese, ganyan. Yes. Ay, ano nga yung balita mo? Ayan. Ito naman kasi patungkol tayo sa ano ngayon sa ating quarterfinal round. Oo. Kaya naman ito sa PNP at sa BFP. Dobleng pagsisikap ang kakailanganin ng BFP firefighters upang matalo ang twice to beat advantage PNP responders sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 ngayong linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Amores, Cartojano. Masyadong mataas ang adrenaline ng bawat team. We'll do the double effort para lalong lumakas ang team. Porsigido ang Bureau of Fire Protections na maipuwersa ang do-or-die game kontra 3-time runner-up PNP responders sa kanilang sagupaan sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 sa linggo, alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Hawak ng PNP responders ang twice to beat advantage. Ibig sabihin, kapag nanalo ang PNP, pasok na sila sa semifinals at magpapaalam na sa liga ang BFP. Kapag nanalo naman ang firefighters sa linggo, maipupwersa nila ang win or go home. Mataas ngayon ang moral ng firefighters dahil sa record nilang 6 na panalo at 4 na talo. 2 sunod silang nananalo sa huli nilang mga laban. Kontra NHA Builders noong nakaraang linggo, at ang BFP rin ang team na unang nagpatikim ng pagkatalo sa powerhouse rookie team BOC Transformers. Nice pass kahit out of control lang. I think siguro habang tumatagal yung league, nagkakaroon kami ng puisip sa team. So medyo nagkakaroon kami ng teamwork ngayon, kaya medyo lumalakas. Huling nagbakbakan ng BFP at PNP noong December 18 kung saan tinalo lamang ng responders ang firefighters sa pamamagitan ng 2 puntos, 86-84. Ngunit ang PNP responders nangakong pipiliting muling makapasok sa semifinals at di na pahihiritin pa ang BFP. So babalik kami dun sa last game namin. At the same time, babalik pa rin kami dun sa mga game na nanalo sila. So mag-aaral kami. Preparation pa rin kami. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. June at Angel, ganito ang sitwasyon natin sa UNTV Cup sa quarterfinals. May twice to beat advantage dito ang PNP responders at Malacanang Kamao. Kung ang PNP ay mananalo kontra sa BFP, sila ay pupunta na dun sa ating semifinals. Pati ang Malacanang, kung manalo sila kontra sa AFP, sila ay pupunta na rin sa ating semifinal round. Ang BOC, ang makakaharap nila kung sinong mananalo between Malacanang at AFP, at para naman sa judiciary na nag-aantay na sa ating semi-slot, no, ang makakalaban nila dyan kung sino naman ang mananalo sa labanan ng PNP kontra BFP. Kaya manood kayo ngayong linggo dahil exciting games yan sa Pasig City Sports Center. Tandaan nyo po, ang ating first game magsisimula at 3 o'clock PM, ang PNP kontra sa BFP Firefighters, at second game po natin dyan, ang Malacanang Kamao kontra naman sa AFP Cavaliers. At yan muna ang latest sa sports, June. Okay, maraming salamat, Rina Villamor Camara.